ito yung kinuha ko. Buuin natin yung ano. Sana all patient. Sana all patient pagdating sa... Saan ba? Ako sa bagay-bagay. Ano yung bagay-bagay? Kailangan specific naman yung bagay-bagay mo. Like almost in all things. Yes. Ako kasi I'm very patient, kuya. Like I'm patient with traffic. Hindi ako mabilis mainip. I am patient when it comes to taking care of my children. Kasi parang na-anticipate ko na mahirap talaga. May struggle talaga. Kaya dapat tanggapin mo na yun as a person na hindi ka na dapat mag-complain or ano ba yan. Or Kasi it's stressin mo not pa yung gonna sarili help you mo. eh. Yeah. Tama So naman. parang, ang ano ko na lang is sana all patient pagdating sa the things that happen in our daily lives. Kasi, if you're complaining or kung masyado ka rin nasistress over things that you do not have control of, sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Yes. At yung mga tao din sa paligid mo. Because Yes. you're giving off energy Yes, na, mismo. ano ba yan, yung inip na inip ka, wala ka namang magagawa. Like in traffic, wala kang choice unless kaya mong lumipad at may motor kang inangkas. Pero paano yung sasakyan mo, di ba? So I think yun, patience is something that we should all have. Alright! Ayan, Mark, ako, ikaw na generous. talaga. Yan, generous. Sana all generous pagdating sa pag-share ng mga... Share your blessings to everyone. Pagdating sa blessing. Pagdating sa blessings. Kasi ako kapag kahit walang-wala na ako, alam niyo ng mga malalapit sa akin na kahit walang-wala na ako, I try to give pa rin. what you have. Yes, na kahit sabihin, wala na natitira sa'yo, bibigyan mo pa. Sabi ko, okay lang, sabi ko. Diba? And that's why you are blessed even more. Kasi binibigay mo, kaya may pumapasok pa. Ayun. There's room for more. Minsan ika matagal nga. bumalik, pero okay, di ko naman iniisip na. Di ba nasa Bible nga yan, yung babaeng barya lang yung binigay? Yes. Mas malaki yun sa mata ng Panginoon. Mas malaki yun malaki kaysa yun sa sa nagbibigay ng marami. Ako kasi as long as makakatulong ka sa paraan na alam mo. Nice one, Pars. Ako naman, Okay. sana Uy, maganda tong all sa'yo, honest, kuya. sana all honest, pagdating sa social media, ako kasi naniniwala. Ayan. I speak in behalf not for myself, but sa lahat ng mga kabataan. Ang dami kasi nilalagay sa Instagram yung mga magagandang bagay. Ano nangyari tuloy, nadidepress yung mga kabataan na wala. Yes. Akala nila ang buhay talagang ganun, sobrang ganda. Tama, Kuya Kim, Yung tama. pala, fake naman, hindi naman totoo. So yung batang wala, pag nakita yun, nadidepress. Nagiging source of depression ang social media. Yes, So tama. sana all honest pagdating sa posting on social media, ako kasi at lahat ng kabataan ay naniniwala. Yay! Thank you, guys! Ang buhay parang roller coaster. Today, pwedeng umiyak ka, then bukas naman, tatawa ka na naman. Ay, totoo yan, kuya. Pero yan kasi ang mga bagay na kailangan nating pagdaanan para naman mag-grow tayo in life. At yan din ang mga kwento na isi-share sa atin ngayon ni na Pars Pancho and Pars Mark dito sa Iyak Tawa Moments. Okay, simulan natin kay Pars Mark. Oy. Ano ba tong iyak tawa ganap mo? Oo nga. Pars. Ako, Yan. ayan. Minsan kailangan mag-let go para mas maging strong tayo. Ako kasi, Camps, alam niyo naman, di ba? I think yung namatay yung lola ko, then my dad, then my mom, then my tito. Sunod-sunod. Sunod-sunod sila eh, parang 2000... Oo, pumunta ako nun. Ayun, so 11 si Lola, 2014 is my dad. After 2 years, my mom. Then after 6 months, my tito. Hindi ako nakapag-mourn ng maayos kasi parang mag-mourn pa lang ako dun sa daddy ko, namatay na yung mom ko. Tapos after 6 months, namatay yung tito. Parang, paano ako mag-mourn Paano ng... mo ipoprocess yung pangyayari isa-isa? Yes. Na-depress ka? Sobra Kuya Kim. Matatag pa rin yung paninindigan ko sa buhay. Kasi kung siguro kung iba yan, baka alam mo na. Ano ang turning point? Paano ka nakabawi dyan sa Well, lalim ng ang depression? tagal ng turning point, Kuya Kim. Actually, at totoo lang, nang dumating sa akin yung pamilya ko. Yung bago kong naging pamilya, like si Nicole and si Corky. Kasi before them, talagang, andun pa rin ako sa parang, bahala na, gagawin ko to. Parang you're doing things pero walang purpose. Oo, walang direction. Na parang, sige, magkatrabaho ako, pero yung pera ko, after that, parang one day millionaire lang ako na parang, wala naman akong pakialam eh. Kasi, parang, ano pa yung purpose ko sa buhay, di ba? Para saan pa? Kasi before I joined Starstruck, sinasabi ko sa kanila, ba't ka sumali sa show? Ba't ka nag-showbiz? Just to help my family. Eh, wala na yung pamilya. I mean, syempre, nandiyan pa rin yung mga pinsan ko, yung mga tita ko, pero yung mismong pamilya ko na core, yung core ng family ko, wala na. So, parang nawalan ako ng direksyon sa buhay kung ano pang dapat kong gawin. So, na-witness ko yun, yung apat na pangyayari sa buhay ko na yun na sabi ko nga, parang
ano po bang plano niyo sa akin, di ba? I mean, lahat tayo kina-question natin yun. And now, do you finally see that plan becoming clear kasi may pamilya ka na? Yeah, ngayon ko siya, kasi before lagi kong tatanong, why? Why God? Ano po bang plano niyo sa akin? Ano sagot ni Lord? Nung time na yun, kinukonta ko, sabi ko, parang mali eh, hindi niyo dapat kinuha sa akin eh. Pero ngayon, ito pala yung purpose ko. Para matuto ako sa buhay to be a responsible dad sa anak ko, to be a better father, to be a better father, partner. a better partner sa wife ko. 'Di ba na talagang ngayon, every time may binibigay sa akin ng project ang GMA or ng trabaho ang GMA, talagang ba't ka nagkatrabaho? Inaasam mo. Para sa pamilya ko, para sa asawa ko, para sa anak ko. I mean, kung ako na-experience ko man magkaroon ng mahirapan sa buhay kahit nag-artista ako, ayoko ma-experience nila. Ganda! Thank you, Kim. Mark, thank you ha. Alam mo, hindi ko alam na ganyan kahirap ang pinagdaanan mo. Alam ko that you went through a crisis, pero hindi ko alam na Ganun pala yung matindi yung pinagdaanan mo, bro.